na i-share sa inyo. Ito, paki-flash yung title natin, ano? Yan, kung alam niyo ito, no? Sincere but sincerely wrong. Ayan, ano? Ano kaya ibig sabihin yan, ano? Kumbaga parang ano ibig sabihin yan, alam mo, honest ka, tapat ka, na tama ka. Pero ang ending, mali ka pala. Oh, yan ang ibig sabihin niyan, ano. Basahin natin yung English English meaning ng katagang yan, ano, yung sincere but sincerely wrong. Sabi po rito, no, it is a situation where someone genuinely believes something. Ayan. Matindi yung kanyang paniniwala and acts with sincerity. Ayan, ano. But their belief or actions are really incorrect and harmful. So, yan pala ibig sabihin ng sincere but sincerely wrong, mga kapatid. Ano ho? Parang ganito, para mas maintindihan ninyo, bigyan ko kayo ng example, ano? Merong isang, Bicolano, kwento sa amin ito ni Brother Jun, sa mga kalalakihan, ano ho? Sa Bicol, magaling siyang mag-drive, ano ho? Kumbaga, siya ang kinikilalang Max Verstappen ng Bicol region, ano ho? So, magaling siyang mag-drive, talagang ang bilis, safe naman. Mas safe pa siya mag-drive kila Brother Peli, eh. Talagang safe naman na dumarating yung mga niya, no? So, dun sa Bicol, kilala siya bilang Max Verstappen, ano? Bagamat itong si Max, wala siyang lisensya, wala siyang takot, actually wala nga siyang birth certificate, kaya nga hindi ho siya nagkalisensya, hindi na ho siya hinuhuli sa, sa lugar nila kasi kilala naman siyang magaling na driver, ano. So minsan, bumiyahe siya. So, meron siyang L3. So, tinawag niya kanyang mga kababayan na, sinong sasama sa akin, babiyahe tayo mula Bicol hanggang Maynila. So, full pack yung yung booking. Ang daming sumama. Biro mo yung L3, ang capacity 20, naging 30, So, ayan na, di biyahe na sila. Umalis sila doon ng madaling araw. Pagdating ng Quezon area, particularly sa may Pagbilao part, yung sa may Bitukang Manok, grabe ang galing nito ni Max Verstappen mag-drive, eh. Talagang banking pababa, eh. Talagang parang Formula 1 yung ginawa dun sa L300 nung kanilang sinasakyan, eh, no? So, buruin mo, no? Palusong ng zigzag, ang kanilang takbo 180 kilometers per hour. So, delikado yan, Kung ikaw, kapatid, sasakay ka sa ganung uri ng driver, tapos knowing na wala pang lisensya ito, mga kapatid, di ba parang hindi ka sasama, So, ito na, ang bilis. Pagdating po ng pagpasok ng Metro Manila, pagpasok ng Skyway, pinara siya ngayon ng mga enforcer kasi overspeeding, eh. Sabi nito nung driver, wala na, puno na, papara pa kayo. Sabi niya, di tuloy-tuloy lang siya. Ang akala niya, kaya siya pinapara kasi sasakay. Pero sa totoo lang, kaya pala siya pinapara, may violation na. Over speeding. Ayun yung tinatawag ko na sincere but sincerely wrong. O, di nilagpasan niya yung pagpara ng mga traffic enforcer kasi nga akala niya, sasakay. Yung pala, hinuhuli na pala siya. Pagdating sa Maynila, eto na, naka-checkpoint na yung mga pulis. Di, pinahinto talaga siya, wala siyang malusutan, eh. Ang sabi sa kanya, lisensya mo. Sabi nitong driver, birth certificate nga, wala ako, lisensya pa, ayan. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid, sometimes we are doing like those things. Sincere tayo. Akala natin tama tayo with the full conviction that we are doing is right, Pero ang problema pala, hindi pala tama yung ginagawa natin. Actually, church, nangyari sa akin yan, eh. Buong paniniwala ko, mula pagkabata ko, magaling akong kumanta, tsaka magaling akong sa music. Biruin mo, nung nandun ako sa probinsya, hindi ko alam, kanta ako ng kanta ng video, okay. Pinag-uusapan na pala ako, kapatid. O, ang sabi sa akin, sintonado ka, ang layo ng tono mo, ang pangit ng boses mo, sabi sa akin. Ako naman, sincere and honest na, akala ko kaboses ko si Bon Jovi, si Axl Rose, yung mga matataas na boses. Akala ko gano'n ang boses ko, eh. Alam niyo, natauhan na lang ako nung pumasok ako ng seminary, mga kapatid. Tinapat ako nung aking dorm mate, sabi niya sa akin, bro, musician ka, hindi bagay hindi bagay sa pag-awit yung boses mo. Ang laki ng boses mo, eh. Sabi niya, bagay sa iyo mag-preach ka na lang, sabi. Alam niyo, nasaktan po ako roon kasi talagang buong paniniwala ko with my honesty and whole sincerity in life, magaling akong kumanta, mga kapatid. That was the time na na-realize ko, bagamat alam ko talagang tama ako, kala ko magaling akong kumanta, na-realize ko, yung pagkanta ko pala is incorrect and harmful for others, mga kapatid. Ayan, So, nangyari na ba sa inyo yan, mga kapatid? Yung akala mo tama ka, ginagawa mo ito, pero kabaliktaran pala, mga kapatid. So, patandaan natin, sincere
but sincerely wrong. Ayan. Akala mo nagbigay ka ng magandang advice, yun pala yung advice mo, delikado kapatid. Ayan, ano. Akala mo ang ganda ng pagkakasabi mo sa tao, yung pala, yung pinagsabihan mo, natisod na, mga kapatid. Ayan, ano. Sincere, but sincerely wrong, ano. Si Charles Spurgeon, meron siyang sinabi about that idea, no. Tingnan po natin ito, no. Yung sabi po niya rito, pasalin po ninyo ito, no. Sige, next. Ayan, no. Ayan, tingnan natin. Ayan. Wala ba? Hindi ba nakalagay yan? Sa bandang huli ata, basahin ko na lang, ano. Sabi ni Charles Spurgeon, pag uminom ka raw ng lason, pero sincere ka, mapapahama ka. Ayan, ano. If you sincerely drink poison, sabi niya, it will kill you. If you sincerely believe a lie, ano sabi niya? You will suffer the consequences. Sabi niya, you must not be only sincere, but you must be right, mga kapatid. Nakita niyo yan? Hindi lang pwedeng maging honest ka, maging tapat ka, maging sincere ka, kailangan maging tama ka. Kailangan yung sincerity mo would be in the right place and in the right position. Ano? Since ito na rin din yung napag-usapan natin, ano? Gusto kong basahin yung verse na titignan natin ngayon. Ano? Yung Mark 10, 17 hanggang 22. Basahin po natin ito. Ano? Ito po patungkol sa rich young ruler. Actually, itong story na ito, nabanggit din ito ni Luke 18 and Matthew 19 yata, no? Basta dun makikita ito, no? So sabi dito ni Mark sa verse 17 ng chapter 10, no? As Jesus started on his way, a man ran up to him. Ayan, itong taong ito, siya yung title natin eh. Sincere but sincerely wrong. Ayan, ano? Meron daw lalaki na nagmamadali sa kanya, nagpunta, lumuhod, at ang sabi sa kanya, good teacher. Ayan. Ang tanong niya ito, what must I do to inherit eternal life? Ayan. Ano ba ang gagawin ko para mapunta ako sa buhay na walang hanggan? Sa verse 18, ito yung sagot ng ating Panginoon. Ano? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Actually, kung papansinin natin, yung pag-address nitong lalaking ito na si Jesus Christ is good teacher, theologically correct eh. Kasi tama, Jesus Christ is God. Jesus Christ was sinless. Kaya lang, contextually, mali yung kanyang sinabi kay Lord. May kasamang flattery, pangbobola eh. And aside from that, ang paniwala niya kay Jesus Christ, tao na magaling na guro. So kumbaga ang sinasabi ng Panginoon dito, wag mo kung ang paniwala mo sa akin tao lang at guro, hindi ako magaling kasi walang taong perpekto, walang taong sinless, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Yan yung gustong i-inject, ipasok ng ating Panginoon sa kaisipan nitong lalaking ito. Kaya niya tinatawag na good si Jesus Christ kasi gusto rin niyang tawagin siyang good, mga kapatid. Ano? So sabi ng Panginoon, bakit mo tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, si Lord lang. Sabi niya ganyan. And then in verse 19, you know the commandments. Alam mo naman yung kautusan eh. Ano sabi? Huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang magdanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang magbibigay ng maling kwento or false testimony, maling testimonya, huwag kang magbibintang ng mali. Ano? Do not defraud, huwag kang mandaraya, huwag kang mamemeke. Ano? Sabi niya, honor your father and mother. So basically, pinahapyawan ng Panginoong Jesus about the commandments itong lalaking ito. Ang tanong ito, sa tingin niyo ba may naka-fulfill perfectly ng commandments na binanggit ng Panginoon? I don't think so. Pero look at the answer of this sincere but sincerely wrong young man. Ito sabi niya sa verse 20. Teacher, he declared, all of this I have kept since I was a boy. Wow, ang tindi, no? Ang tindi ng kanyang honesty. Ang tindi ng kanyang pananampalataya sa sarili niya. Ano? Kung baga siguro pag nandun ako sasabihin ko, patay, uwian na, may nanalo na pala eh. Di ikaw na. Ang bait mo pala eh. Sabi niya, Panginoon, Guro, lahat ng mga binanggit mong yan, nagawa ko mula pa nung pagkabata. It is as if this young man was telling Jesus Christ, wala na bang iba pang kautusan? Kasi everything I have perfectly executed and obeyed. Oh, grabe itong kanyang, grabe yung claim nito. Nakakilabot eh, no? Sa verse 21, ito ang sabi ng Panginoon, Jesus looked at him and loved him. Ito maganda kay Lord eh. Bagamat may pagka-spiritually maangas itong lalaking ito, bagamat sincere siya, ngunit mali siya, minahal siya ng Panginoon. So ito na, kinonfront, kinorek,
tsaka challenge siya ng Panginoon. Listen ha, confront, correct, and challenge ang ginawa ng Panginoon. 3 letters yun. Ho. Ano sabi ng Panginoon? Isa lang ang kulang mo, sabi niya. He said, ito sabi ng Panginoon, humayo ka, ibenta mo, sell everything you have and give to the poor, and you will inherit the treasure in heaven. Then come follow me. Nakita niyo to? Hindi ka nga gumawa ng mali. Ang problema, hindi ka rin nagmahal ng kapwa, hindi ka rin gumawa ng tama. Tandaan nyo, no, mga kapatid, ang pananampalataya natin ay hindi lamang hindi paggawa ng kasalanan, kundi paggawa rin ng mabuti. Ito lalaki ito, hindi nga siya gumagawa ng mali. Ang problema, kulang naman siya sa paggawa ng tama. Kaya tinali siya ng Panginoon, sige, kung gusto mo talaga pumunta ng langit, ito gawin mo. Benta mo lahat ng ari-arian mo, ayan, ipangtulong mo sa mga mahihirap, tapos sumunod ka sa akin. Bakit kaya minahal ng Panginoon itong taong ito? Kasi nakita niya ng potential eh. And aside from that, I think Jesus Christ is inviting this young man to be His disciples. Kaya nga sabi niya, then come and follow me, sabi ng Panginoong Jesus. Pagdating sa verse 22, makikita natin yung reaction nitong lalaking ito. No? At this, the man's face fell. Biruin mo, sinira ni Lord yung araw niya. Umalis siya, bad trip, because he had great wealth. Ibig sabihin, parang na-disappoint siya, natisod siya sa declaration ng Panginoon, sa challenge ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya kaya yung challenge ng Panginoon na ibenta, tumulong sa kapwa. Kaya siya umalis at nawala sa presence ng ating Panginoon. Kapatid, ito yung sinasabi ko kanina eh. This man was a good example of being sincere, yet sincerely wrong. Para siyang si Bicolano driver, na akala niya, tama lang na mag-drive ka, na magaling ka, na mabilis ka, pero kailangan mo pala ng lisensya, mga kapatid. Kailangan mo pala ng birth certificate, at kailangan mo talaga ng, hindi lang lisensya, kailangan ng driver, konsensya na rin, mga kapatid. Kasi sa pagdadrive, hindi lang puro konsensya, hindi lang puro lisensya, kailangan din ng konsensya, mga kapatid. Ayan, tingnan natin ito, tingnan natin yung kanyang background, church. Let us study the background, and himay-himayin natin yung kwento. Tingnan natin yung katauhan ng lalaki, yan, the man, tingnan natin anong meron siya. Sabi sa ibang account, sa Matthew 19 and Luke 18, the man was rich. Actually, kaya nga siya umalis kay Lord eh, kasi ayaw ipabenta ng Panginoon yung kanyang yaman eh. Ayaw niyang ipamigay yung yaman niya eh, na challenge ng Panginoon sa kanya eh. So mayaman itong lalaking ito. Kumbaga ang sinasabi ng Panginoon, ano gusto mo? Yaman ng mundo o eternal life? Para sa lalaking ito, mas pinili niya yaman ng mundo, kaya nga siya umalis eh. So this man was rich. Pangalawa ito, bata. Sa Matthew 19:22, description ni Matthew, young. Kaya nga tawag sa kanya, rich young ruler. Sa Luke 18:18 naman, description sa kanya ni Luke, ruler, mga kapatid. Hindi ho yung panukat ha. Ay, kasi, pag sinabing ruler, namumuno, meron siyang pinamumunuan. Pwedeng synagogue ruler siya, pwedeng business ruler siya. So biruin nyo, halos lahat ng mga gandang bagay nasa kanya na. Aside from that, he had his own sense of morality and religion. Ano nga siya? Akala niya tama siya, akala niya mabait siya. Lahat ng commandments according to his own statement, nasunod na niya. So biruin mo, morality and religion, okay, mabait. Hindi nagnanakaw, hindi nagsisinungaling, hindi nagmamarites, hindi nangangalunya. Mabait tong lalaki to. In short, letter E, this young man was an ideal man. Biruin mo, kapatid, antindi mo, siguro kung ikaw ito, mayaman ka, bata, siguro around 18 to 25, biro mo grabe, ang yaman na, bata pa, tapos, biruin mo, meron pang position, ruler. Di ba magkaka-crush ka talaga? Nakaka-inlove. Siguro sasabihin mo kababayan ng araw, grabe to, Tapos ito pa, ang bait-bait mo pa. Meron ka, grabe, nakakakilig talaga itong lalaking to, Biruin mo, he is the ideal man. Tama po ba, mga kapatid? Kaya lang, sa kabila nung meron siya, kayamanan, kabataan, posisyon, tsaka religion,
bagamat ideal man siya, ito, there is an emptiness inside of himself. Parang kulang pa rin eh. Parang yung pagiging kabataan ko, yung pagiging leader ko, yung pagiging mayaman ko, yung pagkakaroon ko ng morality and religion is not enough kasi meron siyang emptiness. Bakit ko nasabing meron siyang emptiness? Kasi lumapit siya kay Lord eh. Kasi nag-inquire siya kay Lord eh. Ibig sabihin, alam niya deep inside that those moralities and religion na nasa kanya, that those richness na nasa kanya, that those, yung lakas niya, yung kakisigan niya, yung position niya, isn't enough. Kaya siya nagpunta kay Lord. There is an emptiness inside of himself, mga kapatid. So ito pala siya. Ano ginawa niya? Tingnan natin yung kanyang pag-approach sa ating Panginoon. Ano yung action niya na makikita sa verse 17? Listen to this. He went to the right person. Actually, tama yung pinuntahan niya eh. Tamang tao yung pinuntahan niya. Kaya lang, bagamat tamang tao yung pinuntahan niya, para sa kanya, maling preference yung sagot ng tamang taong pinuntahan niya. Nakita niyo to? Mali, hindi niya gusto yung sagot ni Lord, kaya nga siya umalis. So, ang maganda, he went to the right person. He approached Jesus Christ. He sincerely and honestly asked Jesus Christ about his emptiness, about his struggle. Ayan, At ang maganda, he went into the right place. Sakto-sakto nandun si Lord, mga kapatid. May tanong ako sa inyo, baka sino dito yung parang ganito ngayon kay rich young ruler? Meron kang emptiness, pero the good thing was that pumunta ka sa church, pumunta ka sa tamang oras, mga kapatid, pumunta ka sa tamang lugar, right time. And aside from that, he came to Jesus Christ in a right manner. Ano ginawa niya? Nagmamadali. Tapos biglang lumuhod. Nagpapakumbaba siya, mga kapatid. So ano pang ginawa niya? He asked the right question. Ano sabi niya? Paano ba ako makakapunta sa langit? How can I have eternal life? Ayan. Ito maganda, church. Ito maganda sa taong ito eh. Nagtatanong siya about eternal things. Nagtatanong siya about eternity, mga kapatid. Alam niyo, nakakalungkot, most people right now who have lots of money, who have good health, who have position in their own companies, don't even bother asking eternal things, mga kapatid. The good thing about this young man was that bagamat nasa kanya na lahat, bata siya, mayaman siya, may position siya, pero may emptiness and he was so concerned about eternal things, mga kapatid. Kaya nagtanong siya sa ating Panginoon, mga kapatid. Actually, tama naman yung approach niya, tama naman yung dating niya, tama naman yung question niya, kaya lang ito nangyari. Tingnan po natin yung karugtong, mga kapatid. Okay, next. Ano yung paniniwala niya? Ang problema, mali ang paniniwala niya eh. Kaya nga, dito papasok yung salitang, balik tayo sa title natin, sincere but sincerely wrong. Ano yung maling paniniwala niya? Nakalagay po rito, mga kapatid. Ang paniniwala niya, ito ang pagpunta sa eternal life or pagkakaroon ng eternal life can be earned. Akala niya ang kaligtasan, pinaghihirapan. Kasi ano yung pinagmamalaki niya kay Lord? Panginoon, lahat ng commandments mo, ginawa ko na eh. Perfect Lord. Grabe, parang ikaw yung parang ikaw yung balita dun sa nakaraan na taga-UP na halos nag-average ng kanyang grade na 1.0 flat. Galing Lord, perfectly executed. Wala na ba, Panginoon? Akala niya ang kaligtasan, pinaghihirapan, binubuno. Pero mga kapatid, ang kaligtasan, tinatanggap, binibigay. Ayan. Yan yung maling paniniwala niya. Salvation can be earned. Ayan. Actually, ang salvation, hindi natin pinaghirapan. Pinaghirapan ni Lord. Ayan. Akala niya ito, pangalawang maling idea niya, salvation is a reward. Reward from what? Reward for doing good things. Reward for obeying those list of don'ts. Akala niya, Lord, lahat naman yan nagawa ko na eh. Kumbaga parang talagang talaga siya, he was so full of himself, mga kapatid, to the point na tinapat siya, binarug siya ni Lord, mga kapatid. So ito ang maling paniniwala niya. Aside from that, next, tignan po natin ito, Ayan, ano yung confrontation, clarification, at challenge na ginawa ng Panginoon?
Number one confrontation na ginawa ng Panginoon sa kanya, ito po. Christ confronted him about the goodness of God. Ano sabi niya? Good teacher. Okay. Actually, tama. Sabi ko nga kanina, yung kanyang pag-address kay Jesus as good, theologically right. Kasi Jesus Christ was good, He was sinless, mga kapatid. Pero ang problema, contextually, kasi itong lalaking ito, ang paniniwala niya, tao si Lord. So if you address a person as good, perfectly good, nagkakamali ka. Kaya siya kinorek ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hops. Kung tao lang ang paniniwala mo sa akin, huwag mo akong tatawagin good kasi there is only one person who is good and that is God, sabi ng Panginoong Jesus. So kinonfronta siya nito, kinonfronta ni Christ itong taong ito about his belief of the goodness of men, mga kapatid. Tingnan natin yung verse. Sabi ko nga karugtong, when Jesus reminds this young man that only God is good, ang idea dito ng Panginoon is this: He is trying to get this self-righteous man realize that he is also a sinner. Kasi alam niyo ba kung bakit niya tinatawag na good ang isang tao? Sa totoo lang, kasi para rin masabi ng sinabihan niyang good na siya rin ay good. Nagets niyo yun? Kumbaga parang kaya mo pala gustong sabihin, ang ganda mo sa kapwa mo, is para sabihin din sa'yo nung kapwa sinabi mo maganda ka rin. Tama po ba, mga kapatid? Kasi pag ang tao sinabi mong pangit, sasabihin sa'yo, pangit ka rin. Tama po ba? Natin yung idea ng lalaking ito. Kaya niya sinasabihang good si Jesus Christ kasi akala niya, i-approve ng Panginoon yung pag-address sa kanya ng good. Kaya sasabihin ng Panginoon, good ka rin. Pero si Jesus Christ, hindi niyo siya mabobola. Akala niya, mafa-flatter niya itong Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang richness, sa pamamagitan ng kanyang pagiging ruler, sa pamamagitan ng kanyang kabataan Akala niya, mapapa-impress niya si Lord Pero unang sagot pa lang ng Panginoon, anong good sinasabi mo dyan? Isa lang ang good, si Lord lang. Biruin mo na unang sagot pa lang ng Panginoon, tinaray-tarahin na siya ng Lord Binara na agad siya ng Panginoon So, biruin mo yun yung unang confrontation sa kanya ng Panginoon. Pangalawa, ano pa ginawa ng Panginoon sa kanya? Ito, Christ clarifies him about sin and righteousness. Ayan. Kaya sinabi ng Panginoon that only God is good, it is simply because Jesus Christ wants to convict this young man of his sin. Parang gusto sabihin ng Panginoon, huy, nagkakamali kang tumawag ng tao na good. Kasi lahat ng tao nagkamali at nagkasala. Walang taong mabuti. Sabi ng Panginoon So, clarify ng Panginoon yung idea na itong lalaking ito about sin and righteousness. Kasi ang paniwala niya sa sarili niya, he is perfect, he is sinless, and he is righteous. And he had obeyed everything that was listed in the Old Testament. In the Ten Commandments. Akala niya lahat nagawa na niya Kaya lang, ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi, lilinawin ko. Lahat tayo nagkasala. O lahat kayo. Kasi tao lang naman talaga nagkasala Lahat ng tao nagkasala. At lahat hindi righteous. At lahat hindi makakapunta ng eternal life sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Nakita niyo kung paano kina-clarify ng Panginoong Hesus yung paniniwala ng lalaking ito? Nakikita niyo kung paano pinapatunayan dito ng Panginoong Hesus that sincerity in our own belief isn't enough for us to get into eternal life, mga kapatid. So, pangalawang bagay na ginawa ng Panginoon, aside from He was confronted by the person or by the sinlessness of God, Christ clarifies Him about sin and righteousness. Pangatlo, ito pong ginawa ng Panginoon. Christ challenges Him not to be selfish, but to be selfless. Bakit siya lumapit kay Lord? Ako sa tingin ko kaya siya lumapit kay Lord. Bagamat honest and sincere siya, may halong, alam niyo, may halong pagmamalaki, may halong pag-flex ng kanyang righteousness, ng kanyang morality So, ang sabi ng Panginoon, okay, sige, hindi ka nga gumagawa ng kasalanan, hindi ka nga gumagawa ng mali. Ang problema, hindi ka naman gumagawa ng mabuti sa kapwa mo. Ang alam mo lang, puro negative, puro don'ts, puro donuts, puro don'ts. Puro donut lang ang alam mo, puro donut lang ang kinakain mo, donut ka Kaya ang problema, wala kang dos. So, biruin mo, Jesus Christ is challenging this man not to be selfish, but to be selfless, kapatid. Selfish siya, in a sense na, flex nga niya yung kanyang righteousness.
Selfish siya in a sense na ayaw niyang ipamigay yung kanyang yaman sa iba. Ayaw niyang i-share. Na yun ang challenge ng Panginoon sa kanya, ibenta mo lahat ng gamit ng possession mo tapos bigay mo sa mga mahirap tapos sama ka sa akin, sige kung gusto mo ha. Pero mahal ng Panginoon ito. Kagusto ng Panginoon na maging disciple ito. So Christ challenged him not to be selfish but to be selfless. Yan ang nais ng Panginoon sa atin eh. Yung matanggal tayo sa pagiging makasarili natin, bagkus mawala na tayo sa sarili natin at ang iniisip na lang natin isang Panginoon at ang kapwa natin. Imagine a world na ang population ng mundo is puro selfless. Kundi ang iniisip na lang ng tao is God-centered at pagmamahal sa kapwa. Di ba't ang ganda ng sanlibutan? Alam sa totoo lang, church, kaya nagkakagulo ang mundo, karamihan ng tao rito makasarili. Kaya nga palagi kong inuulit at palagi kong sinasabi, lahat ng mga masasamang ugali, ang pinakapanganay, pagiging makasarili. Oh, bakit ka pumapatay? Makasarili ka eh, na-offend ka eh. Bakit ka gumagante? Hindi, nasaktan ako eh. Bakit ka madamot? Sarili ko lang, gusto ko ako lang ang meron eh. Oh, bakit ka apathetic o apathy? Oh, hindi, wala akong pakialam sa sarili ko lang inaatupag ko eh. Oh, bakit ka tamad? Ayaw ko mapagod eh. Kita mo, lahat ng bad virtues, it has something to do and is connected with selfishness. Mga kapatid, bakit ka madamot? Bakit ka greedy? Bakit ka ma-pride? O di ba? You see, ang pinaka-bottom line is selfishness. Alam mo, ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa atin eh. Alisin tayo sa pagiging makasarili natin at dalhin tayo to the point na mawala tayo sa sarili natin at ang iniisip natin yung kapakanan ng Diyos at kapakanan ng kapwa mo. Yan, sabi mo sa katabi mo, mawala ka na sana sa sarili mo. Ayan. Oh, mga kapatid. Oh, totoo yan. Ano? Ang idea po rito, mga kapatid. Alam niyo yung example ni Pastor Mike? Sino dito may water dispenser? Di ba pagka yung water dispenser, isasalpak mo, punong-puno yan ng tubig. So habang ginagamit yan, nababawasan ng tubig, pumapasok ang hangin. Dapat kapatid sa Christianity o sa pagiging Kristiyano, ganun din. Once na sinalpak tayo ng Panginoon, once na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas mo, once that you have been baptized into Christ, kapatid, God is beginning the process of taking out of yourself. Ayan, tinatanggal na ni Lord yung sarili mo at pinapalitan na niya ng selflessness, ng God, Christ-centeredness at pagmamahal sa kapwa. Kaya ang magiging motto natin balang araw, loving God, loving people. Wala nang loving self, mga kapatid. Ano? So nakita niyo yung salis ng Panginoon dito, china-challenge niya yung tao na mawala sa sarili, pagiging makasarili. Ano? Maging selfless ka. Sabi ng Panginoon, sige, kung gusto mong puntang langit, benta mo lahat ng yaman mo, tapos sunod ka sa akin. Sabi ng lalaki, ang bigat nito, Lord. Umalis na lang siya eh. Malamang naghanap ng ibang Lord. Mabigat tong katuruang ito. Ayan, mabigat tong katuruang ito. Ayan. Mukhang nabibigatan na ho kayo, mga kapatid. Ayan, next, ano ba? Ayan, ito napansin ko ho. Morality and religion consist in not doing bad things. Pero si Jesus Christ, nagtuturo siya eh. Ito turo niya, Christianity or Christ-likeness consists not only in not doing bad things, but also in doing good things. Nakita na intindihan niyo, mga kapatid? Kasi itong lalaking ito, magaling siya in not doing bad things. Kaya lang, ang problema niya, he is not doing good things. Ano? Kasi, ano sabi ng Panginoon? O sige, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magdanakaw, huwag kang makikiapid. Sabi niya, Lord, lahat nagawa ko yun, yung mga don'ts mo, nagawa ko yan eh. O ito, yung do's gawin mo. O, ipamigay mo lahat, ibenta mo lahat yung yaman mo, tumulong ka sa kapwa mo, sumunod ka sa akin. Lord, parang ang hirap ng do's mo. Nakaka-relate ba kayo sa lalaking ito, mga kapatid? Madali yung don'ts, pero yung do's sa faith, mahirap. Nakita niyo to? Madali yung don'ts, yung donuts, madali, pero mahirap yung do's sa Bible. Naalala ko nung college ako,
Kada bakasyon kasi nag-ano ako nagbabakasyon kami sa probinsya. So yung tiyahin ko merong hardware. Merong isang lalaki na napansin ko, halos araw-araw bumibili ng rugby. Ang tawag namin sa kanya ng tiyahin ko, Duol. Kasi Duol lagi yung brand ng rugby binibili niya eh. Nalaman namin, sinisihot pala niya mga kapatid, si Duol. Buti pa ito nadadalian sa Duol mga kapatid eh. ang tawag namin Duol eh. Hindi, totoo lang church, ito madali yung mga donuts, pero yung yung Duol na pinapagawa ng Panginoon ayaw natin. Tinalo pa tayo ni tropang Duol eh. Pati ilong ni rugbyhan na mga kapatid eh. Pagdating sa faith, kailangan gawin din natin do all and everything na pinapagawa ng Panginoon, mga kapatid. So next, dito na tayo, anong oras naman yan? Ano yung choice nitong lalaking ito? Ano yung choice? Ano sabi ng Panginoon? Sige, take it or leave it. Tinake ba niya? Pinaniwalaan ba niya? Grinas ba niya? Isinabuhay ba niya yung sinasabi ng Panginoon? Yung challenge? Tinake ba niya yung challenge ng Panginoon? So ano yung choice niya? The choice was, he left. He left. Listen to this. The young man's choice clearly shows he values earthly things more than eternal blessing. Doon siya nag-fail. Ano niya, may nakita ako sa Facebook, si Bill Gates daw, pagdating ng 2045 yata, lahat yata ng yaman niya, idodonate na niya eh. Minsan na itanong ko, si Bill Gates magsa-70 na eh. Bakit ngayon lang? Siguro nagkaroon din siya ng struggle and realization about his belief about wealth. Siguro na-realize niya, nga, 70 na ako, nasa ending na ako ng buhay ko eh. Na-enjoy ko naman na ito eh. Hindi ka naman madadala sa eternity ito eh. What if pamigay na lang? Actually, china-challenge nga niya yung iba niyang tropa, sila Elon Musk, yung mga mayayaman. Gawin natin to. May tanong po ako sa inyo, no? Ano kaya kung lahat ng mga tycoon ganyan ang gawin, yung sinasabi ng Panginoon, kahit kalahati lang, benta mo yung kalahati ng yaman mo, pantulong mo sa mga mahihirap. Ako naniniwala, walang mahihirap sa mundo. Ang problema nitong lalaking ito, he values earthly things than eternal blessings na inaalok sa kanya ng ating Panginoon. Hindi niya kayang bitawan yung kanyang yung kanyang possession, kapatid eh. Nakita niyo to? He was being possessed by his possession. Kita niyo to mga kapatid? Guro mo na-possess ka ng possession, the possession of possession, mga kapatid. Parang pang-horror ito eh. Ano siya nun eh. To the point na, hindi Lord, hindi ko kaya. I don't think I can follow all your do's. Ang kaya ko lang gawin yung don'ts mo, yung donuts mo. What is the conclusion, mga kapatid? Actually, itong mensahe natin, tatlong part ito eh. Sa susunod, may karugtong pa ito eh. Conclusion number 1, ito po, church. Tignan natin. Sincerity with wrong beliefs leads the young man going to hell with heaven on his mind. Nakita niyo yan? Sincerity together with wrong beliefs leads the young man going to hell with heaven on his mind. Ano ibig sabihin? Minsan ganun tayo eh. Akala natin tama tayo, akala natin papuntang langit tayo. Yung pala, we are pursuing the path of hell and destruction. So therefore, hindi lang pala mahalaga para maging sincero ka eh, sa pananampalataya at nararamdaman mo eh. Mahalaga nasa tama ka, kapatid. Parang ganito lang yan eh. Dadaan ka sa EDSA, sabi mo, sincere naman ako sa aking pagdaan. Ganyan ka pa eh. Nasalpok ka ng kamote, patay. Hindi, kaya kapatid, biruin mo, no, hindi pwede yung tamang, yung sincere ka lang lagi, tapos nasa maling paraan ka, nasa maling hindi. Kailangan yung sincerity natin, may kakambal na tama, para maging tama yung mapuntahan natin. Natin itong lalaking ito, akala niya papunta sa langit eh. Akala niya na-impress sa kanya si Lord eh. No? Kaya lang ang problema, this man was going towards hell with heaven in his mind, mga kapatid.
Pangalawang lesson, ito ho. In spite of everything we have, kagaya ng lalaking ito, there is still missing in us. Everything outside looks good, but inside are emptiness and all are messed up. Ayan. We need to have peace with God. The problem with this young man, or the good thing about this young man, he had everything. May kabataan siya, may pinamumunuan siyang company or synagogue o kung ano man yan, meron siyang possession, meron siyang religion and morality. Kaya lang ang problema, those things hindi nakakapagpasaya sa kanya. There is an emptiness in which Christ can only fill deep insides of every man's heart, kapatid. Kapatid, ikaw, tanong ko lang ano yung pwedeng may kakulungan sa puso mo Na-fulfill na ba ni Christ? Na-satisfy na ba ni Christ yung kakulungan sa bawat puso natin? Sana, kapatid Sana wag na tayo maghanap ng possession, ng position. Wag na. Sana nung na kay Christ ka na, tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid. And then last thing is this, sabi sa Mark 10:21, ano sabi po rito sa Mark 10:21? Nabasa natin ito Ang sabi ng Panginoon, Jesus looked at him and loved him. Sa tingin niyo bakit minahal ng Panginoon na itong taong ito kahit ganun siya? Sayang Sayang siya Tapos ano pa? Pagdating sa sa dulo, ang challenge sa kanya, then come, follow me. Alam niyo naisip ko rito, prospect ng Panginoon gawing disciple to gawing follower Kaya lang ang problema, ayaw niya yung standards ni Christ. Gusto niya yung sarili niyang morality and religion ang masunod. Ayaw niya yung terms and condition ni Christ. Kaya niya hindi clinic yung bottom na agree. Ayan. Di ba kung minsan may ganun tayo di ba pag minsan sa mga online, ang problema natin, hindi natin binabasa yung terms in agreement. Agree na lang tayo ng agree, mga kapatid. Ayan. Ang tawag dyan, you are sincere, but sincerely wrong. Hindi mo pala alam, agree ka ng agree, laki pala ng kontrata nakadikit dyan. Naka-binding pala yung ina-agreehan natin, mga kapatid Ayan, So, ang nangyari to, mahal pala ng Panginoon itong lalaking ito At saka balak ka talaga niyang gawing disciple. Kaya nga sinasabing, sell all your possessions and then come and follow me, sabi ng Panginoon Biruin mo kapatid, mahirap ang maging disciple ng ating Panginoon. Itong lalaking ito sayang Ang laki sana ng potential Ang ganda sana ng opportunity na inaalok ng Panginoon sa kanya. Actually, ang inaalok ng Panginoon sa kanya, adventure in life. Gustong ilabas ng Panginoong Hesus itong lalaking ito mula sa kanyang comfort zone. Yung comfort zone niya kasi alam niyo kung morality and religion. Following the do-nots in life. Ayan, Sabi ng Panginoong Hesus, hindi, aalisin kita dyan sa comfort zone mo, morality, religion, and do-nots, ilalabas kita. Ipapakilala ko sa iyo ang grace, ipapakilala ko sa iyo ang do's, ipapakilala ko sa iyo ang loving God, loving people, sacrifice, selflessness, but not selfishness. Ang ganda sana nung nilalatag ng Panginoon about sa plano ng buhay nitong lalaking ito Kaya lang ang problema, ayaw niya yung terms and conditions ni Christ. So, ang ginawa niya, umalis, malungkot, Nalungkot din ang ating Panginoon, mga kapatid, Pinakahuli, may nakalagay pa ba dyan, di ba yan? Basahin nga natin yung Matthew 16:24-26. Actually, mabigat talaga yung terms and condition ni Christ Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, he must deny himself. Nakita nyo? I-deny mo yung sarili mo. Kumbaga, aalisin mo yung selfishness mo Magiging selflessness ang ang priority mo Ito pa sabi niya, he must deny himself and take up his cross and follow me, sabi ng Panginoon. And then in verse 26, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life, sabi niya ganyan, for me will find it. Yan ang tunay na adventure, kapatid. Ang tunay na adventure, hindi yung pag-iipon ng maraming pera, tapos aalis tayo, mag-outing tayo, pupunta tayo sa Mount Everest. Hindi yan yung adventure, kapatid Ang tunay na adventure, kapatid,
ipantulong mo kung ano mang resources ang meron ka sa kapwa mo. At sumunod tayo kay Kristo. Pasan-pasan ang cross without thinking of ourselves or less thinking of ourselves. Kasi nga ang pinopromote ng Panginoon, selflessness. Ayan ano. Sa verse 26, ito pa sabi ng Panginoon, anong kabutihan ang mangyayari sa iyo kung lahat ng yaman ng mundo nasa iyo? Ngunit ang kaluluwa mo na forfeit. Di ba't parang siya ito? Ano? Or what can a man give in exchange for his soul, mga kapatid? The challenge of Christ was so wonderful. It is full of adventure. Ang question iiwan ko sa inyo, gagayahin ba natin si rich young ruler, no, na umalis kay Lord, hindi siya pumayag dun sa terms and conditions ng ating Panginoon, at magpapatuloy tayo sa pagiging sincere, pero sincerely wrong, mga kapatid? Or matatauhan tayo na bagamat sincere tayo, kailangan yung sincerity natin mapunta sa tama, at tiisin natin, sundin natin ng matyaga, at may perseverance and endurance yung challenge ng Panginoon to take up His cross and follow Him, kapatid. Tayo tumayo ngayon right now, church. Ano? Sino rito yung gano'n, ano? Yung right now magde-decide ka, Lord, naintindihan ko, Lord, yung terms and condition mo. Lord, nakita ko, Panginoon, no? Lord, tama nga, you are taking away my selfishness, yung pagiging self-centered ko, at pinapaitan mo ito, Lord, ng Christ-centeredness, Christ-likeness. Actually, yun ang plano ng Panginoon, kapatid. Alisin lahat ng tao sa pagiging makasarili at palitan sa pagiging makadiyos at makakapwa. Ano? May personal na tanong po ako sa inyo ngayon, kapatid. Mahirap ba yung pinapagawa ni Lord? Oo, mahirap. Pero ang tanong dito, worth it ba? Super worth it. Kasi you will have eternal life. Ang sabi, siguro, kapatid, kaya ayaw i-give up nitong lalaking ito yung kanyang possession. Kasi para sa kanya ito yung life, ito yung buhay. Hindi niya naintindihan na hindi niya alam ang totoong buhay. Kahit na wala kang pera, basta na kay Christ ka, yan ang totoong buhay. Yan ang real adventures in life, kapatid. Yung bang nagugulat ka, kahit walang-wala ka, you are serving the Lord, pero somebody will provide. Something miraculous happens in your life, na nakakasurvive ka, na-overcome mo yung problema mo sa buhay. Grabe, Grabe yung mga richness na makikita natin kay Christ. And aside from the adventure na inaalok ng Panginoon sa atin dito sa mundong ito, grabe yung magandang blessing, yung eternal life. Yung pag na kay Lord na tayo, bagamat ang dami nating iniyak na luha dahil sa kasawian natin sa mundong ito, ang dami nating frustrations, ang dami nating pinagdaanan, pero yung faith mo tuloy-tuloy pa rin. Grabe, Ang sasabihin sa'yo ng Panginoon pagdating mo sa langit, well done, my good and faithful servant. Ayan, sama ka na sa akin, magpa-party tayo habang for eternity. Sana, church, bigyan natin halaga yung eternal value. Bagamat may halaga rin naman yung earthly possession, pero sana ang tingin natin sa earthly possession, supplemental materials ito para sa ministry. Pantulong ito para umandar yung kingdom ng Panginoon. Tama po ba? So yan ang nais ng Panginoon para sa atin. Sana po, mga kapatid, hindi lamang po tayo maging sincere. Maging sincerely right tayo, wag sincerely wrong. Ayan, Tayo po yung manalangin. Father, thank you so much once again, O Lord, for making things clear into our lives, Panginoon. Lord, sa buhay mo talagang akala namin, Lord, nasa tama kami, nasa tamang landas kami, tama yung landas yung pinupurso namin, tamang conviction yung pinaniniwalaan namin. Pero Panginoon, there are times in life na bagamat sincere kami, mali pala, Panginoon. Hindi lang pala tama lang o sapat lang yung maging sincero, kundi maging sincere na dapat nasa katotohanan at tama kami, Panginoon. Father, salamat sa lesson na nakita namin sa rich young man na ito, Panginoon. Na bagamat lahat na ng bagay nasa kanya na, pero meron pa rin siyang emptiness Yung emptiness na nasa puso niya, kayo lamang ang makakatumbas nito, makaka-fulfill, makaka-satisfy. Kaya lang, Panginoon, ang problema, ang tragic sa story, was that this young man didn't let Jesus to satisfy the emptiness of his heart, Panginoon. Umalis siyang malungkot,
umalis siyang mahal pa rin, Lord, yung kanyang earthly possession. Nawa, Lord, huwag kaming makagaya ng rich young man na ito, Panginoon. Nawa, Lord, ma-realize namin na ang emptiness sa bawat puso namin, ang makakapag-satisfy lamang niyan, walang iba kundi si Jesus. Thank you so much, O Lord, for once again reminding us na hindi ho dapat kami maging selfish, bagkus maging selfless. Ang buhay namin, Lord, maging God-centered, loving God, loving people. At nawa, Lord, magpatuloy pa rin kami ng magpatuloy sa kabila ng hirap at hamon ng buhay na ito, Panginoon. Salamat, Father. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless po, mga kapatid.